Uy, bigay ni Asher to ah. Salamat Asher, we recognize you. Recognition gusto mo. We recognize you. We praise you, Asher. Nagbigay ka ng upuan. Okay? Number 5. Giving is more blessed than receiving. Acts chapter 20 verse 35. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagtatrabaho ay dapat ninyong tulungan ang mahihina. Alalahanin natin ang mga salita ng Panginoong Yesus. Higit na pinagpapala ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Di naman napatigil ako doon. Alam mo kung bakit? Maging ako mismo nagbabasa, hindi ko nag-gets na. Sabi ko, teka lang, parang mali yung pagkakasulat ko, pero yung pala talaga yung nakasulat. Higit na pinagpapala ang nagbibigay. Kasi karamihan ng tao, pag nagbibigay, iniisip nila, yung pinibigyan yung pinagpapala. Hindi. Dito sa verse na to, higit na pinagpapala ang nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Sheesh! Grabe ka, Lord. Ang tindi ng mga turo mo sa amin. Very mysterious. But the Lord Jesus Christ will give us wisdom, knowledge, and understanding to understand these things. Karugtong to nun eh. Nung verse na una, yung ilihim mo yung pagbibigay mo at ang Diyos ang magagagipana sa iyo. So, ibig sabihin, mas blessed nga talaga yung nagbigay. Kasi Diyos ang magbibless sa iyo eh. Di ba? Remind us that it is more blessed to give than to receive. So ngayon, pinag-aaralan natin yung magbibigay. Naka-5 puntos na tayo. Di ba? Yung pang-5, yung giving is more blessed than receiving. Ngayon, ano ba yung mga pwede nating ibigay? We can give time, talents, and treasures. Pag sinabing treasures, lahat na yan. So Romans chapter 12 verse 15, encourage rejoicing with those who rejoice and weeping with those who weep. Ibig sabihin nito ay pagbibigay ng time. Okay, ganito yan ang sample. Si Hanasel, kaibigan niya si Keira. Si Keira, nakita ni Hana, umiiyak. Si Hana, busy. May ginagawa rin siya, di ba? Pero dahil si Hana, kaibigan niya, gagawin siya, maglalaan siya ng oras. Yung bibigay, walang perang binigay